Alright, welcome back to RA Paints TV. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button and then yung bell para updated ka pa sa mga videos na i-upload natin dito. Right? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about samurai paint tips and tricks. So, related po ito dun sa vlog natin na nakaraan na 8 common mistake using spray paint or samurai paint. So, tara, simulan na natin. Alright, bago po tayo magsimula ay disclaimer po muna tayo, no? Ang ibabahagi ko po dito ay base lang po sa aking karanasan, mga na-encounter kong pagkakamali gamit ang spray paint or samurai paint. Kaya isineshare ko sa inyo para hindi na kayo dumaan sa ganitong pagkakamali at maiwasan yung masira yung inyong project at hindi rin masayang yung pera nyo. Okay, ang unang tip o ang unang tricks na i-share ko sa inyo is yung pagkalog, no? I-shake muna natin ng maayos yung spray paint na binili natin bago natin ito gamitin. Kasi na-encounter ko to nung unang akong nag-DIY dun sa motor ko. Dahil sa sobrang excited ko na mapinturahan na yung kaha ko. Pagkabili ko ng spray paint, sinangganyan ko lang, saglit lang. Tapos in-spray ko na. Habang in-spray ko siya, tuloy-tuloy na pag-spray, hindi ko na siya kinakalog. Tapos mga kalahati na yung laman niya, wala na siyang pressure. Tapos yung lumalabas, buo-buo na, medyo malabnaw na rin. So, ang kailangan pala dito is i-shake muna natin ng at least 2 minutes pag ganito. Huwag natin kalugin ng pag ganun kasi pag ganito yung kalug natin, may tendency na mabasag yung jollen niya dun sa loob. Tapos pag in-spray na natin, masisipsip ng straw and then babara dun sa nozzle. So, ang technique dyan, ganito lang yung pag-shake natin, at least 2 minutes bago natin gamitin yung spray paint para maganda yung buga niya tapos hindi siya magkaklag. So, ayun po. Ang pangalawang tip naman po na i-share ko sa inyo is yung distansya ng pag-spray natin or ng pagbuga natin, no? Kasi nung unang gamit ko niyan, gusto ko kasi mapuruhan na kaagad yung kulay, yung kaha. Kaya ang ginawa ko, tinutok ko masyado yan, ganyan kalapit. Kalahating dangkal lang yung distansya. Kaya, tapos ang bagal pa ng pagbuga ko, kaya medyo napupuruhan talaga yung kaha. Kaya ang nangyari, nung pag-spray ko, mga 3 balik pa lang, tumulo na yung pintura. So, nagkaroon ng tulo. So, pag gano'n problema yun, uulitin nyo yun. So, ang technique dyan, para hindi nyo ma-encounter yung ganung problema, ang distansya nyo is 1 dangkal mahigit. Tapos, yung pag-spray nyo, huwag nyo balik-balikan yung part na nabugahan nyo na. Balikan nyo na lang yun sa second coating kung meron man kayong hindi natamaan. Tapos, dahan-dahan lang yung pag-sway ng kamay nyo or pag-spray nyo para matamaan lahat yung parte ng kaha or kung ano man yung pinipinturahan nyo. At saka, pag masyadong malayo naman, pwedeng magkaroon din ng orange peel. Kung familiar kayo dun sa balat ng orange, no? Parang may butas-butas. Kasi nga, natatangay ng hangin yung spray natin dun sa pintura. Kaya dapat hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. 1 dangkal, okay na yan. Tapos huwag masyadong mabilis, huwag masyadong mabagal yung pagbuga natin. So ayun. Ang pangatlong tip naman po na i-share ko sa inyo is yung interval every coat, no? Kapag nag-spray ka na, palipasin mo muna ng 10 to 15 minutes bago ka mag second coating. Kasi ako dati 1 minute to 2 minutes pa lang gusto ko na ulit patungan. Yung kapipintura ko pa lang dahil gusto ko agad matapos na agad. Kasi pag gano'n ang ginawa mo, basa pa yung unang pintura mo, tapos pinatungan mo kaagad within 1 minute or 2 minutes, pwedeng kumapal na yung patong mo dun sa part na yun, tapos bubukol yun. So hindi magiging pantay yung output mo, may makapal at may manipis na area. So dapat ang interval mo dyan every coat 10 to 15 minutes para maganda yung magiging output mo, pantay yung pagkakapintura mo. So ayun po. Ang 4 na tip naman po na i-share ko sa inyo is yung drying under direct sunlight, no? Kasi dati yung pininturahan ko kulay puti. Tapos pagkatapos ko siya pinturahan, ibinilad ko siya sa araw. Sobrang init noon, trick yung araw. Ang nangyari, mga siguro 2 hours ko ibinilad sa araw. Pagkuha ko ng pininturahan ko, manilaw-nilaw. Manilaw-nilaw, tapos may mga crack-crack na maliliit, cracking. Kaya pala nagkakaroon ng gano'n kasi nga nakatutok sa araw, sobrang init kaya nagka-crack yung pintura. So ang technique dyan para maiwasan nyo yung ganung problema, pag magpapatuyo kayo ng project nyo, huwag nyo na lang ibilad sa rekta sa araw, lalo na yung mga light color kasi posibleng manilaw yun eh. Tapos magkaroon ng crack sa sobrang init. Kasi ang proper curing time niyan, kahit hindi mainit, within 24 hours kahit walang init, basta hindi maulan, mainit yung panahon, sa loob lang siya ng compound nyo o basta may bubong, matutuyo pa rin yan. Mas maganda pa nga yung tuyo nun eh kasi nga, na-cure talaga na nawala na yung chemical doon sa pintura. Nawala na yung amoy. Ayun po. So last but not the least, yung pang-5 tip na i-share ko sa inyo is pagkatapos yung magpintura and then may mga natira kayong pintura sa lata, hindi nyo pa siya naubos. Halimbawa katulad nito, meron pa kayong mga tira na ganyan, karami or ganito. Para maganda pa rin yung paggamit nyo nito, next project nyo, ang technique dyan, babalik na rin nyo siya, nakaganyan siya, di ba? Nandito yung nozzle sa baba. Pag bumaliktad na siya, ibig sabihin yung hose ng nozzle niya nandito.
wala siyang makukuha pintura. And then ipe-press nyo sa ilalim yung nozzle para lumabas yung laman ng hose at saka ng nozzle. Hindi siya titigas or matutuyo dun sa nozzle kahit na i-stack nyo siya. So next project nyo, smooth pa rin siya. And then after nun, pag gagamitin nyo siya ulit, kahit i-stack siya ng isang linggo, isang buwan, bago nyo siya gamitin, ibabad nyo muna siya sa mainit na tubig. Ilagay nyo sa tabo yung mainit na tubig, mga kalahati lang hanggang dito, babad nyo lang siya within 2 minutes. Pag gamit nyo uli nito, napakalakas uli ng pressure niya. Subok ko na po yun. Kapag itinabi nyo yung pintura, baliktarin nyo, press nyo yung nozzle para lumabas yung natirang pintura dun sa nozzle. And then pag gagamitin nyo na siya uli, ibabad nyo muna ng 2 minutes sa mainit na tubig para magkaroon uli siya ng pressure na marami. So ayun po. And then, eto pwede itong itabi. Pero dito po sa katulad ng mga 2K series, hindi to pwedeng i-stack. Kasi 4 to 5 hours lang lifespan ito. Kasi titigas na siya gawa ng hardener. So pag ito yung mga ginagamit ng 2K series, yung iba familiar na dito, hindi to pwedeng i-stack. Once na-activate na to, 4 to 5 hours lang dapat na-consume muna to. So ito. So ayun po, sana ay may natutunan kayo sa ating 5 tips for today. At kung bago ka pa lang ulit sa channel ko, ay pakihit mo na yung subscribe button at yung bell para update ka pa sa mga videos na i-upload natin dito. Muli po, maraming salamat.